tangin ng mga... Ang bobo nitong mga nag-spoilers na to eh. Men, simple lang yan. We've waited for a year. Then, wag nyo nang ano yun. Wag na kayong umano. Wag na kayong mangulit. Dahil, Diyos ko naman. Hindi naman cute eh, di ba? Hindi naman cute eh, di ba? Putangin na sinabi na sa inyo eh na wag mag-spoil eh, tapos mangi-spoil pa kayo. Bobo pare. Sa akin kasi parang, okay, pag may nakita akong spoiler, sometimes wala akong pakialam kung hindi ako invested sa isang franchise. Pero let's say Avengers, yung Endgame, syempre, like what you said, nag-invest ka eh. May mga, ang dami kong pinanood na YouTube videos tungkol yung sa mga mga analysis. theories Anong na yan, favorite diba? mong si Axis? Si Axis of Power, parang ganyan yung pangalan niya eh. Parang ganun. Hindi ko na maalala yung channels eh. Pero, nalimutan ko yung mga pangalan ng channels. Pero, ano siya, yung mga theories kung bakit pero kung anong pwede mangyari. You've read the comics of course, di ba? Hindi rin ako masyadong nagfa-follow ng comics. Hindi. Pero yung Infinity War, yeah, I read the yung are they following the Infinity War from kasi di ba alam ko si Thanos doon he just wants to impress the God of Death. Yes. Ganun lang siya kababaw eh. Dito kasi meron siyang ideology na he wants half para for the resources. No, parang ano siya eh, meron siyang tama ka, ideology. Teka lang Kurt, shoutouts kay Kurt, go ahead. Dito sa movie, sa comics, ang daming may mga characters na wala eh. So I think if kung sasabihin ko yung ibang nangyari sa comics, hindi naman may spoil yung hindi man may spoil yung. Pero if you're going to give it a percent, gaano kaparehas yung movies and comics? Baka 5% lang. Ay, wala. Ibang malayo. Iba. So, borrowed lang talaga yung concept. Just the premise of yung premise na may Infinity Gauntlet at mayroong Infinity Stones and yung snap na ni Thanos with the intent to wipe out half of all living things in the universe. Yun basically that aside from the looks, 'di ba? Kasi comics based yung and the characters na siguro 50% like sina Gamora, especially ang malaking participation doon si Nebula. Yung kapatid niya, yung kapatid ni Gamora. Doon naging zombie naman siya. Hindi siya naging robot. Pero kumbaga naging hindi na tao, 'di ba? Ganun siya pinunish ni Thanos doon. And vital ang role ni Nebula. Kailan mo papanoorin, bro? Kasi meron daw silang screening sa ako papanoorin ko yung unang-una sa Mega Mall. My God, dude. Kung free ako noon, then I will. Pero sa Mega Mall lang 'yun. Sa Mega Mall 6 AM. 6 AM? Pare tol. Damn. Talagang hindi nga ako hindi ako iinom ng tubig para hindi ako maihi. Kasi dalawang oras lang naman eh, di ba? 3 hours, bro. 3 hours? Oo, Jesus fucking. Damn. Yun nga, sobrang haba nung tawag dito. Sobrang haba nung movie na yun. So, it's interesting kung anong mangyayari sa Avengers. So, ang kagandahan kasi, it's a stand-alone. Kaya nga yung one thing na, siguro, di tulad sa manga kasi there is a story. Well, there is one story. Sa Western kasi there are many stories. So ito talaga adaptation to ng Marvel. So if you're following the comics or if you're following the movies, it doesn't matter kasi the experience is very different. Magkaiba. That's the beauty of the Western kaya Western franchises ng movies. Kaya masarap kasi they need to keep the franchise going eh. Like Spider-Man, it's a very profitable franchise. So pera sa pag inano mo siya, pag pinatay mo si Spider-Man, edi tapos na, 'di ba? Parang ngayon meron siyang. At saka yung spin-off nila for each character. Sa manga kasi hindi ganoon eh. For example, sa Dragon Ball, walang spin-off si Vegeta. Even though si Vegeta is a popular character, 'di ba? Unlike sa Marvel, everyone has a spin-off film. Si Tony Stark, kasi ang dami nilang hinahire na writers. So parang ano 'yun? Siyempre, may kanya-kanyang idea yan eh.
So that's Hindi, one pero reason. the character development din ng bawat character per movie, makikita mo 'di ba? Tas yung kung paano sila mag-jive in sa sa Avengers, it's amazing, 'di ba? Kasi parang nanood ka ng isang series noon tas alam mo yung bawat plotlines. Yes. Ang hindi ko pa lang napapanood yung Captain Marvel. Talaga? Do you know the criticism sa Captain Marvel? Oo, yung feminist mga rants niya, no? Para kasing she went full feminist. Oo nga eh. Parang unnecessarily. Oo. It's not that she can't, pero it's unnecessary. And parang you can't, parang for me. Have you seen the movie? Yeah. Maganda? Pinanood ko na rin. Parang okay lang. For a Marvel film. Kasi Ant-Man Okay is lang. surprisingly good, di ba? Ant-Man is surprisingly good. Oh, which one? Yung una? Yung una, oo. Yung O yung pangalawa, pangalawa? sakto lang. Parang ganun lang siya. Yung, Baka mas maganda pa ng konti yung Ant-Man 2. Parang ganun. Pinaka-favorite ko is Thor Ragnarok 3. Yun. Yung body cop film. That's really good. Kasi yung comedy, yung lightheartedness. Okay sa akin yun. Sa akin kasi, ano yung pinaka-favorite mo? I think Avengers 1 pa rin. Why? Well, kasi for nostalgic purpose, unang na parang wow. Nangyari for historical reasons kasi doon nagsama-sama yung doon yung pinaka parang yung parang coup de grace mo. Wow, they pulled it off. Pero kung sa ganda Infinity War. Diba? Infinity War talaga, grabe yun eh. Tsaka ang ganda ng comedy, yung emotional stakes din. Kasi eto yun eh, this is where the suspension of disbelief comes to play. Alam natin na linalabas mo yung putangin ng spoiler na yan. Tol, wag nyo nang subukan kasi nabablock kayo. Ayaw nyo na ba ako? Galit ba kayo sa akin kaya nag-i-spoil na kayo? Diba? No, at saka well, ikaw, kung gusto mo manood ng spoiler, ewan ko sa'yo kung anong trip mo sa buhay. Diba? Ako kahit kasi it's just a few days, man. Hindi ka ba makapagpigil? At saka pag pinanood mo yun, pangit yung hindi naman HD yung spoiler di ba? Exactly. Diba? Parang parang shit. Di naman naiinis nga ako dun sa mga trailer na sobrang haba Oo nga na parang binibigay. Hindi, kaso hindi ang kagandahan sa Marvel, yung pag nag-trailer sila, ang daming false information, false flag, red herring ang tawag nila doon, di ba? Ang galing. Ang pinaka wow ako sa Avengers Infinity War, ang daming theories dun sa about the location of the Soul Stone at saka dun sa kung paano mahanap ni Thanos, madaming nobody got it. Walang nakahuli, 'di ba? Who would have guessed na papatayin pala si Gamora? At saka dude, that's so emotional lalo na pag may anak ka na. It's so emotional kasi it's a father's love. Oh my God. Jesus Christ. At saka yung biglang nandun si Red Skull, 'di ba? Diba? At saka nandun siya sa isang unknown planet na of all the people si Red Skull pa talaga, no? 'di ba? Nobody saw that coming. At saka ang dami kong pinanood na theories dyan. This is why ito yung mga favorite villains ko. Number 1 is si Dark Knight Joker. Number 2 is Thanos. Number 3 is Light Yagami. Sino? Light Yagami from Death Note. Okay. I like at saka number 4 si Frieza ng Dragon Frieza, Ball. okay. Kasi gago yung si Frieza parang super gago lang talaga. Bakit si Thanos? Kasi Thanos yung eksena kay Gamora, it humanizes him, 'di ba? Yes. Yung nakaka-relate ka, Thanos is not a completely bad guy. He has an bad ideology, bad way of doing it. Pero the thing is, he's looking for the better good na kung totoo talaga na overpopulated yung natin. So he wants to do is to kill half. Siguro isa pa doon kaya bakit hindi na lang siya mag-produce ng double na lang yung resources. Kasi it's conservation of energy. Yun yung theory ko doon. Another conspiracy. Kasi 'di ba energy cannot be created. It can be converted from one form to another, 'di ba? So the thing is kung magke-create siya from nothing, kailangan niya mag-convert ng ibang resources. It defeats the purpose of creating
of creating food, kasi magbabawasin din yung kalahati ng resources mo if you create half of the food, di ba? Oo. So, the best way is to just destroy resources. Yun nga yung tao. So, yun yung theory ko dun. Wala lang. It's also, parang, there are two ways to do it. He chose what he thought would be okay. The best. Yeah, kasi it's the easiest way out eh. Kasi either you can only choose one eh. Diba? Either double it or slash it in half. And yung hinaf niya is not just sa mundo, sa earth, hinaf niya yung buong pati universe. Mga hayop. Talaga, pati hayop. Pati mga hayop. Talaga. Kaya, all living things. Ang makikita natin ngayon sa Avengers Infinity War is yung mundo na nagpa-prosper. Kasi that's the theory dito. That's the concept eh. Oo nga, no? Diba? I'm curious kung... How would the world prosper? Kasi, for example, if kalahati na lang yung matitira eh, then i-repopulate mo. Diba? And I think it would take ilang months eh before sila hindi siya parang okay, nag-snapping tapos ngayon biglang may next week nandiyan na ulit si Tony Stark. Parang hindi eh. Parang ilang months ang parang lumipas ilang months to eh. Baka nga years eh. Umano pa nga. Tumaba pa buhok ni Scarlett Johansson, ni So Black do you Widow. think, when would this be, eto na eh, mga putangin na spoiler eh. Ngayon, this is the fun part. Kasi we can speculate. Kasi we're fans of Marvel and we're fans of, this kind of culture. The nerd culture. So, what do you think is the timeline dito? When is this happening? Kasi at least 3 months later. 3 months later. 3 months later. Ako year. Maybe a year. 2 years. Kasi parang I wanna see a world na okay na. Maybe thriving world. Maybe a few years kasi si Groot was parang baby. Hindi, 'di ba naging baby Groot siya. Tapos naging dun sa Thor at saka dun sa Infinity War. Magkasunod lang yun eh, 'di ba? So parang adolescent siya. Parang pubescent na year siya. Sa yata is medyo parang high school na siya eh. So at mga 3 years at least siguro. Hindi natin alam yung alam mo ba yung sa comic book yung pag-age ng mga ganong ends? Hindi eh. Hindi. Sayang. Sige. Actually hindi ako familiar talaga sa comics ng Guardians of the Galaxy. Kaya hindi ko And mga ang dami ng bagong nanonood. Shoutouts kay Senpai Kaso kasi nandito si Senpai Kaso. Alright. Ayan. So, that's the thing. We can always speculate kung ano yung mangyayari sa Avengers Infinity War. And I think that's the beauty of it eh. Kaya pangit mas spoil. Gets mo? What's the point, man? Ang tagal na nung movie na yun eh. Para lang mangupal sa ibang tao. Oo nga. Yun lang yun eh. 'Di ba? Parang kupal ka lang. Ako yung kupal. At saka kunyari wala akong pakialam. 'Di ba? Yan yung parang yung ibang tao na parang hindi ako nanonood ng Game of Thrones eh. Oo nga, pero diba? i-announce mo. Oo nga, diba? Pero ako hindi rin ako nanonood. Pero gusto kong manood. Gusto kong humabol eventually. Pero kasi it's a cultural, it's a landmark series. You know what I want to see sa Avengers na movie? Mm-hmm. Yung theory ni Thanos na if you half the population, yun, the world would be better. Oo nga. I wanna see a better world na tama siya. Kung tama ba siya, kasi kung tama siya, ibig lang sabihin nun, the Avengers is fighting for the wrong cause. Kasi they want to, it's a selfish cause, di ba? So, gusto ko magkaroon ng philosophical debate yung tao doon na pag pumasok sila, ay, ang ganda na pala ng mundo pag wala yung kalahati ng tao. Oo nga, no? Di ba? Yeah, I mean, biruin mo, you need to be better sa ganitong klaseng larangan dahil pag kalahati na yung population tapos kupal ka pa. So would you do you think ganun ang gagawin nila or would they show na mali si Thanos? Pero it's one question that kasi what is the plot point dito ng Avengers without the spoilers of course. Kasi they want to bring back their allies, di ba? Mm-hmm. Yun ba yung magiging plot point nila or gusto nilang bawian si Thanos? What is the point now of the Infinity Gauntlet na? No. Di ba? So ang one thing na gusto kong yun dito, yung justification na bakit namin kailangan sugurin uli si Thanos. Of course, they will avenge from the word, avenge their fallen foes, fallen teammates. Pero the thing is
why kung nag-thriving yung mundo, kung diba? naging kung okay naman kung pala. Kung utopian society yung nangyari na nag-thrive yung society because of the Thanos snap. Gusto kong makita yung justification na it's a 3-hour long movie and I think hopefully ma-explore nila yun. Diba? That would be, that would depend on how much time would pass before mag-start yung Infinity War. Kasi si Tony Stark was shown na stranded in space di ba? Oo, months hindi yata. Hindi mo alam kung gaano siya katagal doon. At saka nag-leave na siya ng message kay Pepper na pero apparently nakabalik siya kasi kasama siyang nagmamarcha nung di ba? Para silang Armageddon. Armageddon nga, it's the Armageddon scene. So, ang nangyayari, mukhang magre-reconciliation sila. Mukhang may magkakaroon ng plotline na they are banding together for what? Ano yung purpose ng why are they banding together, di ba? That's yun yung mga gusto kong these are the questions I have in mind when going sa movie. The philosophical question of what if Thanos was right? So, if you're trying to defeat Thanos, nire-revert mo yung gusto mo bumalik sa chaos. Then you are inherently wrong, di ba? Yun ang masarap i-tackle, di ba? We're gonna find out. Spoiler free. You can enough na guys. Hindi naman cute yung ginagawa na Oo nga. Parang it's not ewan ko, parang anong prize ang makukuha mo being kasi ganito ngayon, this is papansin lang, di ba? This is what's happening sa YouTube ngayon teka lang, kung magiging part ka ng Avengers, ano superpowers mo? Akin siguro yung kay Iron Man. Wala namang superpowers, matalino lang talaga. There's something real kasi yun yung yung swag ni Tony Swagger. Tony Stark. Swag. Yung swag na lang. So this is what's going on ngayon sa sa YouTube ngayon. If you type in Avengers Endgame, ang makikita mo, tas you type in last hour, makikita mo yung mga spoilers. Talaga? Yeah. So the thing is, you won't get popular if you post kung wala kang significant following, you won't get views doon kasi ang dami na nagpo-post marami kayong kupal so hindi ka magi-stand out sa pagiging kupal mo. And isa pa, mag-aano ka rin, baka ma-bust ka pa ng YouTube yung account mo for posting copyrighted material. Kasi they really nagta-terminate sila ng mga account na posting memes, posting just yung mga ganito na kupal-kupal lang. Diba? So that's the idea of it. Is it worth it na was it worth it? Parang yung scene ni Gamora kay Yeah.